Okay. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kaalalamang ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Dalangin natin na gabayan tayo parati ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ating ikakabuti unang-una dito sa mundo at sa kabilang buhay. May mga bagay na pinapahintulutan ng Allah Azza wa Jal na marahil ito ay salungat sa ating kagustuhan at hindi tanggap ng ating damdamin o masama sa ating paningin. Pero lagi nating tatandaan na kung ano man ang pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay ikakabuti ng ating pamumuhay dito sa mundo at sa ating pananampalataya. Bilang pagpapatuloy, tayo ay manunumbalik sa ilang katanungan sa base sa ating mga natalakay sa nakaraang linggo. Unang-una, sino makakapagsabi sa atin bakit nagpadala ang Allah Azza wa Jalla ng mga propeta? Bakit? Ano yun bro? Yung mic sana para marinig rin ng mga nasa online, inshallah. At sumamba sa ala at okay, tama. So mga kapatid sa Islam, Allah ang una't huling dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta, ito ay dahil turuan ng mga tao, ibalik ang tao sa katuruan na ano? Upang sambahin ang Allah na nag-iisa at layuan ang mga Diyos-Diyosan. Dahil hindi, at kailangan nating sabihin na layuan ang mga Diyos-Diyosan dahil hindi sapat ang pagtangi lamang kay Allah sa pagsamba. Ito ay kinakailangan samahan din ng ating pagtakwil sa mga sasambahin maliban sa Kanya. Okay, sino ang pinakaulo ng takot? Nabanggit natin ang salitang takot at sinabi natin sino ang pinakaulo ng takot? Si Satanas. Okay. Sino makakapagbigay naman sa atin ng mga halimbawa ng takot? Tayo ay nagbigay ng mga halimbawa ng mga takot sa nakaraang linggo. Sino makapagbigay o sino makapag-remind sa atin? Katulad nino? Faraon. Okay, sino pa makapagbigay bukod kay Faraon? Ang mga atheist ay masyado siyang malayo para matawag na takot, no? Alam natin na masama ang mga atheist pero hindi sila matatawag hindi natin sila masasama, no? Sino? Yes, mga mahula, okay. Bakit hindi natin sinama yung atheist sa mga takot? Dahil sinabi natin na ang ibig sabihin ng takot ay kung sino man ang sumobra sa mga sinusundan at sinasamba. So yung maaaring ang atheist ay pumasok sa takot pero kung hindi siya sinusunod o sinusundan at sinasamba, hindi natin siya matatawag na takot. Hindi natin siya matatawag na takot. Siya ay tagasunod ng takot pero siya mismo ay medyo malayo sa ano. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. At binanggit rin natin kung sino man yung ah, namumuno na nag-uutos na siya ay sundin sa kasamaan, isa yon. O sino man yung Diyos-Diyosan na alin? Na inuutos niya na siya ay sambahin maliban sa Allah.
Hindi man pagsamba, pero yung pagsunod halimbawa. Sino mang halimbawa na pare o sino mang, sheikh na sila ay nag-oobliga sa mga tagasunod nila na sila ay sundin sa pagsuway kay Allah, ito ay matatawag na taghut. Ito ay matatawag na taghut. Okey, tama o mali itong salita na ito, okey? Tama o mali ang salitang ito. Ang pagsamba sa Allah, ito ay kinakailangan sumasang-ayon sa salukuyang kautusan. Tama o hindi? Tama o mali? Ang pagsamba sa Allah ay kinakailangan sumasang-ayon sa katuruan ng panahong naroroon ka o sa salukuyang katuruan. Tama, okey. Okey. So, yung pagsamba ng mga Kristiyano sa panahon ng propesiya ni Jesus Christ ay sumasang-ayon sa katuruan na inutos ng Allah, ito ay tama. Samantalang tayo ngayon, ang ating pagsamba ay kinakailangan sumusunod hindi sa katuruan sa naunang panahon o sa darating na, o sa sumunod na, mga propeta. Subalit ang ating pagsamba ay kinakailangan na sumasang-ayon sa kasalukuyan nating propeta at yun ay si Propeta Muhammad alayhi afdalus salati wassalam. Malinaw? Okey. Sino naman ang yatim? Sino ang yatim? Ulit? Okey, okey. Sino mang bata ang wala sa wastong gulang na nawalan ng tatay, yun ang ating matatawag na yatim. Okey. Ating nabanggit sa nakaraang linggo ang kontradiksyon or pagkasalungat natin sa ating mga diskusyon. Ano ang pagkakaiba ng diskusyon ng mga tao ng katotohanan sa tao ng kamalian? Ano yung isang katangian na naiiba sa kanilang dalawa? Na samantalang ang mga tao ng kasinungalingan, sariling kagustuhan, o sila ay halimbawa manunumbalik kung sino yung dinadakilan nilang tao, sinabi ni fulan ganito ang sinabi ng sheikh namin, ganito ang scholar namin, na ito yung dahilan ah, ah, kung bakit hindi natatapos ang diskusyon ng mga taong kasinungalingan dahil wala silang babalikan o wala silang, basehan na binabalikan. Okey, huling-huling tanong, ano ang hikmah? Ano ang dahilan kung bakit kinakailangan na tayo ay magkaroon ng pagkakasalungat sa ating mga sinasabi? Alin? Ano ang dahilan kung bakit may mga pagkakaiba na o may pagkakaiba ng mga opinyon sa ating panahon? Diskusyonan. Ano ang dahilan? Okey. Oo. Okey, okey. Actually, yung tanong na ito ay follow-up lang dun sa nauna nating tanong mga kapatid sa Islam. Sinasabi natin minsan kinakailangan na mangyari yung pagkakaiba natin ng opinyon para makita sa atin kung sino yung manunumbalik sa Quran at saka sa Sunnah. Malinaw? Kaya
Hindi natin pwedeng sabihin na kung ang landas ng Islam ay matuwid at malinaw na ay hindi na dapat nagkakaroon ng pagkakaiba ng mga opinyon. Hindi. Tayo ay mga tao at tayo ay may pagkakaiba. Iba-iba ang ating pangunawa minsan. So ito ay kinakailangan mangyari para malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang tunay na nananampalataya sa Kanya sa tuwing tayo ay natatalo sa pag-uusap or tayo ay nananalo sa pag-uusap, saan ba tayo bumabalik sa Quran at saka sa Sunnah? So yun yung mabilis ang ating pagbalik doon sa mga napag-aralan natin. So okay. So mga kapatid sa Islam, ito naman yung hadith na ating pag-aaralan patuloy sa ating pagpapaliwanag patungkol sa tauhid. So unang-una, ito ay naisalaysay ni Mu'adh ibn Jabal. At si Mu'adh ibn Jabal, ang kanyang pangalan ay si Mu'adh ibn Jabal al-Khazraji, al-Khazraji al-Ansari. Isa sa mga kilalang maalam na mga sahaba patungkol sa halal at saka sa haram. Siya ay iniwanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o siya ay inassign ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah bilang maging hurado at tagapagturo. Itong hadith na ito ay nagtuturo din sa atin na maaari tayong sumakay sa hayop na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang kasamang paghihirap dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang ginawa na sumakay sa donkey o sa himar sa wikang Arabic. At sinabi dito, Atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tinanong ng Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam si Mu'adh at kanyang tinanong, alam mo ba kung ano ang karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin? At alam mo ba kung ano ang karapatan ng alipin mula sa Allah? So dito, ano ang sinagot ni Mu'adh ibn Jabal? Allah at ang propeta ang lubos na nakakaalam. Ito ay isang adab, isa itong manners, mga kapatid sa Islam, na kapag hindi natin alam ang isang tanong o ang sagot sa isang tanong, sabihin natin na ang Allah at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lubos na nakakaalam. At nabanggit na natin sa mga nakaraang lecture natin gaano kahalaga o gaano ka-inam ang sabihin ng isang tao ang hindi ko alam sa tuwing hindi niya alam ang sagot sa tinatanong sa kanya. Katulad na nabanggit ng mga salaf na ang kaalaman ay tatlo. Kitabun natiq, libro na nagsasalita, ibig sabihin ng Quran, wa sunnatun madiyah. Pangalawa ay katuruan ng nakaraan, which is ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang pangatlong parte ng kaalaman ay ang pagsasabi ng hindi ko alam. Pagsasabi ng hindi ko alam. Kaya dito, sinagot ni Mu'adh ibn Jabal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah at ang propeta ang lubos na nakakaalam. At isa ring nakwento na si Imam Malik nung siya ay tanungin si Imam Malik ay ang imam ng mga taga Medina at nung siya ay tinanong patungkol sa 40 na katanungan, wala siyang ibang sinagot kung hindi 3 or 7 lang mula dito. Ang nabanggit is 3 lang or 4. Then yung 37 na katanungan ay hindi niya nasagot afwan. Ang sagot niya sa natitirang mga katanungan ay hindi ko alam. So ito yung mga adab ng mga tunay na nagsasaliksik ng Islam. Pero kung ang isang tao ay lahat na lang ng katanungan ay nasa kanya ang kasagutan, ito ay hindi adab o hindi ito manners, mga kapatid sa Islam, ng tunay na nagsasaliksik ng kaalaman. At sinabi ng Allah sa Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wag mong sasabihin kung ano ang hindi mo alam. At isa rin sa mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinagbabawal sa Quran, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ang sabihin nyo ang patungkol sa Allah ang hindi nyo alam o hindi nyo batid. Dahil ang dulot din nito, mga kapatid sa Islam, ay ito ay
Unang-una, bukod sa nililigaw mo ang iyong sarili, nililigaw mo rin yung taong iyong kinakausap o yung taong sinasagot mo. Kaya kung sino man sa atin ang nagnanais ng kaligtasan at kaligtasan ng iba, ay kinakailangan niyang hindi manghimasok sa mga bagay na hindi niya alam o hindi niya batid. At hindi never naging masama na sabihin natin na hindi ko alam. Hindi never naging masama na sabihin natin na hindi natin alam. Ito ay katulad ng وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة. At ang isang tao ay hindi dapat magmadali sa pagsagot, maliban na lamang na alam niya ng lubos ang kanyang isasagot, dahil mas mainam na siya ay tumayo sa dalampasigan kaysa sa siya ay pumunta sa dagat habang hindi niya alam kung paano lumangoy. Ang pagsabi naman ng Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah at ang propeta ang lubos na nakakaalam, ito ay maaari nating sabihin habang buhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay maaari nating sabihin habang buhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos naman na pumanaw ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sasabihin na lang natin ay Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dahil pumanaw na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin itong patunay na ang kaalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ito azaliyun abadi. Ang kaalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi eternal. Naintindihan natin. Hindi siya panghabang buhay. At ang kanyang kaalaman o may time din na ang kaalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala. Hindi katulad ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, itong hadith na ito, ano ang kanyang kinalaman sa mga nauna nating nabanggit? Ang koneksyon ng hadith na ito sa mga nauna nating nabanggit pagkatapos natin ipaliwanag ang ibig sabihin ng tauhid, pinapakita dito gaano kahalaga o ano ang mga kainaman kapag natumbok natin yung mismong tauhid. Dahil maganda sa isang nagpaparating ng Islam na bukod sa ipaalam niya sa taong kaharap niya ang ibig sabihin ng Islam, na dapat din na sabihin natin ang kagandahan nito. Kailangan rin nating sabihin ang kagandahan nito. At nabanggit natin sa ibig sabihin ng tauhid ay yung wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi nilikha ng Allah ang jin at ang mga tao maliban na lamang na sambahin siya. At ito yung ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ng Allah sa ating pagsamba. At ito yung karapatan ng Allah mula sa atin. Ano yung karapatan ng Allah mula sa atin? Ay siya yung itatangi natin sa ating pagsamba. So ito yung kung tayo ay tatanungin ano yung nauunang karapatan ng lahat, ayun yung karapatan ng Allah mula sa atin na siya ang itatangi natin sa ating pagsamba. Okay. Dahil sa iisang tao, maraming karapatan na kinakailangan nating tugunan. So kung maisusulat nyo dyan, ano yung mga karapatan na kailangan nating gampanan? Unang-una ay alin? Ano yung unang-unang karapatan? Karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangalawa, karapatan nino? Okay, karapatan ng propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Maaaring ang mga ibang scholar ay pinapasok na nila yung karapatan ng Allah
sa mismong kategorya ay yung karapatan ng Propeta Muhammad SAW, pero maaari natin siyang i-number 2. Okay. Susunod ng karapatan? Hindi. May nauuna, may magulang. Ang susunod na karapatan na ating dapat tugunan ay karapatan ng magulang. Kung sino yung nagmadali doon, medyo ingat ka. Hindi. Nakalimot lang. Susunod na karapatan? Karapatan nino? Hindi. Karapatan ng ating mga kamag-anak. So yung kapatid natin, yung tiyuhin natin, yung mga pamangkin natin, yung mga malalapit sa atin. Sinabi ng Allah, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Yung mga kamag-anak natin ang nauuna sa ating kabutihan. Susunod ay yung karapatan ng mga yatim at saka ng mga miskin, ng mga mahihirap, karapatan ng mga yatim o mga ulila, ng mahihirap, ng kapitbahay, at ng ating mga sinasakupan. So iisa na ito, iisang kategorya sila. Ano ang dalil natin dito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sambahin nyo at huwag kayong magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, at sa inyong mga magulang ay sila ipakitunguan nyo ng maayos. Wabidil qurba, at susunod ang mga kamag-anak natin at mga yatim, ang mga ulila, ang mga masakin, ang ating mga kapitbahay na malapit sa atin, at ganoon rin ang mga malalayo. Wabnis sabili wa ma malakat aymanakum, at ganoon rin yung mga naputulan ng kanilang dahilan upang ituloy ang kanilang paglalakbay, at susunod ay yung ating mga alipin, kung meron tayong mga alipin. At dito binanggit ni Sheikh Saleh Al Fawzan ang patungkol naman sa kahalagahan ng ibada, at ang ibada ay kinakailangan ng dalawang bagay. Ito yung sinseridad at ang pagsunod natin sa ating propeta. At ito yung mga nabanggit natin sa mga naunang pag-aaral natin. Okay. So ito yung nabanggit natin ngayon, kung ano yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alin? Yung ating siyang sasambahin, yun ang karapatan ng Allah mula sa atin. Sasambahin natin siya at hindi tayo magtatambal sa Kanya. Okay. Ano naman yung karapatan ng alipin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay yung kapag tayo ay hindi nagtambal at tayo ay may tauhid, ang karapatan natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tayo ay hindi tayo parurusahan. Subalit, ibig sabihin ba nito ay may utang na loob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi? O yung karapatan nito ay karapatan ng obligado kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tugunan? So hindi to obligado sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo parusahan kapag tayo ay may tauhid? Ahsantum. Mashallah. Etong karapatan na ito na tinutukoy natin, etong karapatan na sinasabi natin ngayon na karapatan natin mula sa Allah, ito ay karapatan ng walang pag-uubliga kay Allah. Bakit? Dahil itong karapatan na ito ay ibibigay sa atin ng Allah tafaddulan, bilang bibigay o pagsusobra sa atin sa ating gantimpala. Naintindihan natin? Naaalala nyo minsan, nabanggit natin, na ang pagpasok ng isang tao sa paraiso, ito ay dahil sa pagpaparangal ng Allah.
Samantalang ang pagpasok natin sa impyerno, ito ay dahil sa katarungan ng Allah. Dahil kung gusto natin na makuha ang paraiso ng katarungan, by katarungan, hindi natin ito makukuha. Kung ang ating kabutihan is 1:1, hindi natin makukuha ang paraiso. Kaya, anumang gantimpala na ating makukuha, ito ay mula sa pagpapasobra at pagbibigay karangalan at yung walang katapusang habag at awa ng Allah sa atin. Kaya itong karapatan na ito sa pagkakataon na tayo ay hindi magtatambal kay Allah Azza wa Jal, itong karapatan na ito ay hindi karapatang obligado na kailangang gampanan ng Allah. Subalit ito ay pangako ng Allah na sinabi niya sa Quran na ito ay pangako na hindi niya babaliin. Ito ay pangako na hindi niya babaliin. So yun yung pagkakaiba ng dalawang karapatan. Yun yung pagkakaiba ng dalawang karapatan. Malinaw o hindi? Malinaw mga balos? Okay. Sinabi dito, in udhibu fabi'adlihi aw nu'imu fabifadlihi wa huwa al-karimul wasi'u. Sinabi niya, ma lil ibadi alayhi haqqun wajibun. Na never na magkakaroon ng karapatan para sa alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kala wala sa'i ladayhi dayi'u. At kung ano man yung inahandog natin, ito ay hindi mawawala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mapapangalagaan. Kung tayo man ay paparusahan ng Allah, fabi'adlihi. Kung tayo man ay paparusahan ng Allah, ito ay dahil sa kanyang katarungan. At kapag tayo naman ay binigyan ng biyaya ng Allah, ito ay mula sa kanyang malawak na habag. Wa huwal karimul wasi'u. At siya ang lubos na mapagbigay, ang malawak sa kanyang gantimpala, ang pinakamalawak sa kanyang gantimpala. Okay. Pama'na haqqul ibadi 'ala Allah. So isulat niyo dito, ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin? Isulat niyo. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng karapatan ng alipin mula sa Allah? Kung maglagay kayo ng bracket, mainam, karapatan ng alipin mula sa Allah. Isulat niyo. Ito ay karapatan na inobliga ng Allah sa kanyang sarili. Ito ay karapatan na inobliga ng Allah sa kanyang sarili at hindi inobliga ng alipin sa kanya. O walang alipin na nag-obliga nito sa kanya. Ulitin natin, ano ang ibig sabihin ng karapatan ng Allah? Karapatan ng alipin mula sa Allah. Ito ay karapatan na inobliga ng Allah sa kanyang sarili at walang nilikha ang nag-obliga kay Allah Azza wa Jal. Siyempre kahit sa mga ganitong usapin mga kapatid, kinakailangan natin magkaroon ng tamang pag-uugali at kinakailangan nating ilugar ang ating sarili sa mga ganitong salita upang tayo okay. Ito ay karapatan na inobliga ng Allah sa kanyang sarili. Okay? At walang nilikha ang nag-obliga kay Allah ang nag-obliga kay Allah or walang nilikha ang maaaring mag-obliga kay Allah.
maaaring mag-obliga nito kay Allah. Malinaw? Okay. At sinabi ng Allah sa Quran, "Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah." Ito ay pangako ng Allah at kahit kailan hindi tinatalikuran o hindi binabari ng Allah ang pangako, kanyang pangako. So yun lang naman yung ah, samantalang ang naunang karapatan na sinabi natin, yung karapatan ng Allah mula sa atin, ito ay may kasamang pag-oobliga. Naintindihan natin? Dahil siya ang ating Panginoon, siya ang naglikha sa atin. So yung karapatan ng Allah mula sa atin ay may kasamang pag-oobliga, samantalang ang karapatan natin mula sa Allah ay walang kasamang pag-oobliga. Ito ay pangako ng Allah mula sa atin. Yun yung ibig sabihin ng pangako doon, ng karapatan. Okay na tayo dito mga brothers, malinaw to? Tatanungin natin to inshallah next week, ha? Malinaw? All good? Pikit ng dalawang beses kapag hindi malinaw. Or tumambling ng isang beses kung hindi malinaw. Hindi ko na ulitin. Okay. So sinabi naman natin dito mga kapatid, "An la yu'adhibu man la yushriku bihi shay'a." Ang hindi paparusahan kung sino ang hindi nagtambal sa kanya. So ngayon mga kapatid, hihimayin natin ito, ha? Hihimayin natin itong sinabi natin na hindi paparusahan kung sino ang hindi nagtambal kay Allah. So unang-una, ang isa sa mga kagandahan ng ating tauhid na ito ay magpipigil sa atin na tayo ay parusahan sa apoy ng impyerno. Tama ito o mali yung sinabi ko ngayon? Ang tauhid ay pipigil na parusahan o sunugin ng isang tao sa apoy ng impyerno. Tama o hindi? Tauhid, oo. Ibig sabihin ngayon, ibig sabihin ngayon, okay, yes. So ibig sabihin nito, na totoo na may mga Muslim o yung may mga tao na may tauhid, pero sila pa rin ay maaaring maparusahan sa impyerno. Pero ang kagandahan naman ng tauhid ay pipigilan ka niya na habang buhay na masunog sa apoy ng impyerno. Ganun kaganda ang tauhid. Na dahil kapag ka ikaw ay naniniwala, gawin mo na lahat ng kasalanan kapag ikaw ay abutan ng kamatayan. Pero meron kang isang bagay na tinira sa iyong sarili. At ito yung wala kang kinilalang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung maliit na bagay na ito, yung munting handog na ito mula sa atin. Ito ay pipigilan na tayo ay masunog ng habang buhay sa impyerno. Yes, makapasok ka man sa impyerno, parusahan ka, pero dahil kapag ikaw ay may tauhid, maaari ka pa rin mailigtas, hindi maaari, ikaw ay panigurado pa rin maliligtas mula sa pagkasunog ng habang buhay sa impyerno. So dito natin, mula dito, malalaman natin ang tatlong mga uri ng mga taong may kasalanan mula sa mga taong may tauhid. So isulat nyo, ano ang mga uri? Ano ang mga uri ng taong okay. Ano ang mga uri ng mga makakasalanang or makasalanang mga Muslim? Gano'n. 'Pag sinabi natin kasi Muslim may tauhid, gano'n dapat, ha? 'Pag sinabi natin para hindi na para mapaiksi na rin.
Ano yung mga uri ng makasalanan o may mga kasalanang muwahhidun, puwedeng gano'n, muwahhidun, muwahhidun. Okey, unang-una, ito yung mga taong may tauhid, ibig sabihin hindi sila nagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, subalit sila ay may mga kasalanan maliban sa shirk katulad ng pagnanakaw, pangangalunya, pag-inom ng alak, riba or namima. So ano ang hatol sa mga taong ito? Sila ay maaaring patawarin, sila ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Allah, okey? Unang-una, yung mga taong may kasalanan pero hindi pagtatambal. So isulat niyo, number one, may mga kasalanan tapos bukas kayo ng bracket pero hindi pagtatambal. Ano ang hatol sa kanila? Sila ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Allah. Kung nais ng Allah na sila ay patawarin, sila ay papatawarin. Kung nais ng Allah na sila ay linisin at paparusahan, sila ay paparusahan. At kapag sila ay pinatawad ng Allah, sila ay papapasukin sa paraiso. Sila ay papapasukin sa paraiso. Pangalawang klase ng mga tao na makasalanan ay sila yung paparusahan muna ng Allah, then sila ay aahon. Sila ay papalabasin at ipapapasok sa paraiso. Ito yung pangalawang klase. Yung naunang klase, hindi na agad pinarusahan. Hindi pinatawad na agad. Sila ay may mga kasalanan pero pinatawad na sila agad. Kaya sila ay diretso na sa pagpasok sa paraiso. Samantalang yung pangalawa, sila ay pumasok muna sa impyerno. Sila ay nilinis mula sa kanilang kasalanan. Then sila ay lalabas papasok ng paraiso. Okay. At bilang paglalarawan sa mga taong ah, Muslim na nanggaling sa impyerno, ano ang kanilang itsura? Ano ang kanilang itsura? Ano ang itsura ng ng mga taong Muslim na nanggaling sa impyerno? Ang mga taong nanggaling sa impyerno sila ay lalabas sa impyerno kalfaham, katulad ng nagbabagang uling. Nagbabagang uling. Qad imtahashu ang tawag. Ang ibig sabihin ng imtahashu ay sila ay itim na itim, sunog na sunog. At ano naman ang gagawin sa kanila bago sila papasukin sa impyerno? Sila ay ihuhulog o ilulublob sa ilog na tinatawag na ilog ng kabuhayan o ilog ng buhay, afwan. Nahrul Hayat. Nahrul Hayat, ilog ng buhay. Kung ganun yung pinakamalapit na pagta-translate sa Tagalog, ha? At biglang mabubuo ulit ang kanilang katawan at magiging maayos ulit at sila naman ay papasok sa Jannah o sa paraiso at dito sila ay habang buhay ng maninirahan. Habang buhay na maninirahan. Okay. Ito yung patungkol sa mga taong Muslim. Samantala naman sa mga taong وأما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين فيها مخلدين فيها لا يدخلون الجنة أبدا. Samantalang ang mga tao, ang mga kuffar
ang mga nagtatambal kay Allah. Ang mga munafiqun, ang mga mapagkunwari at pakitang tao ng nifaq akbar, malaking pagpapakitang tao, ang kanilang huling destinasyon ay ang apoy ng impyerno at dito sila ay habang buhay na susunugin. At kahit kailanman sila ay hindi makakapasok sa paraiso. Sinabi na Allah, "La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah." Hindi bubuksan ng Allah ang pintuan ng langit para sa kanila at sila ay hindi papasok sa paraiso hangga't hindi nakakapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Wa kadhalika najzil mujrimin. At sa ganito ay ito ang kaparusahan ng kung sino man ang gumawa ng malaking kasalanan. Gumawa ng malaking kasalanan. So anong pinakapunto natin dito? Pinapaliwanag natin dito yung kagandahan ng tauhid sa buhay ng isang tao. Hindi man tayo mapoproteksyonan ng ating tauhid dahil tayo ay may kasalanan sa sa kaparusahan mula sa impyerno, pero ito ay mapoproteksyonan tayo mula sa habang buhay na kaparusahan sa impyerno. Uulitin ko, ang katiting na ating tauhid ay hindi man tayo maproteksyonan mula sa kaparusahan ng impyerno, pero panigurado na ito ay makakapagprotekta sa atin sa ating habang buhay na kaparusahan sa impyerno. So bahala na kayo sa sarili niyong sarili niyong lengguwahe kung paano niyo pa mapapasimplify yun. Papaano kung yun yung kagandahan ng kakaunting tauhid, papaano pa kaya yung tauhid na kumpletong tauhid? Panigurado na ito ay kumpleto ding proteksyon mula sa apoy ng impyerno. Kumpleto ding proteksyon sa apoy ng impyerno. Okay. Inshallah, itutuloy ulit natin sa susunod na linggo. At meron na lang tayong 10 minutes. Okay. 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 Inshallah. May tanong mga brothers? May tanong? May hindi malinaw? Okay bro, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.